Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pupunong tagapagdiwang ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ating mga pagbasa sa araw na ito, tayo po inaanyayahan ng ating Panginoon na tingnan siya. Siya na ang daan, siya na ang katotohanan, siya na ang buhay. Sa mga sandali sa buhay natin na hindi tayo masyadong naniniwala sa Kanya, sa mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin binigyang halaga ang pangalang Jesus, hingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. In this holy sacrifice of the Mass, let us join in thanksgiving for their birthdays
yung mga birthday celebrators natin, lalong-lalo na po ang aking kapatid na si Melanie. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya't masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta at binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang yon, nangatulan nila ng kamatayan si Jesus, bagamat wala silang sapat na katibayan para siya ay hatulan ng kamatayan. Hiniling pa rin nila kay Pilato na siya ay ipapatay, at nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa'y sumilang. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na sa hari sa Siyon, aking iahayag ang ipinag-uutas nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at mula ngayon, ako namang ito ang gilim mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Sa pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito, tulad ng palayok, dudurugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-iingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat at inyong katatakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ikaw, Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Napakagandang balita po para sa atin. Sinabi ng ating Panginoon, tayong sa time na ito ay very confused, balisang-balisa tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. MECQ, bukas MECQ pa rin. Hanggang hanggang May 14, Hanggang May 14. Sabi nga dapat hindi na MECQ, dapat NECQ na. Ano ibig sabihin ng NECQ? Never ending. Never ending enhanced community quarantine. Ganun na daw ang natin. So, bilis at talagang ang dami na talaga nasisiraan na ng loob, hindi na alam, ang dami pa rin namamatay. And please don't forget to pray for our brothers in India. Talagang talamak pa rin. At our brothers in Brazil, medyo marami pa rin matitikas ang mga ulo na hindi pa rin sila naniniwala na may COVID na ito. Kaya pagod na siguro sila na laging gumagamit ng face mask. Kaya minsan parang hayaan mo na yung COVID na yun, tapos yun pala. Nahawaan sila, na-realize nila na totoo pala. Saka lang nila na-realize na totoo pala. Kaya huwag natin matigas ang ulo. Sundin na lang natin health protocols, tapos tingnan na lang natin yung positive side ng buhay. Positive side ng lahat ng idudulot na ito sa atin. Mula pa nung simula, yan naman talagang laging sinasabi sa atin, na huwag na lang nating tingnan ang negative side ng mga nangyayari sa ating pandemic na ito. Kundi tingnan natin ang positive side. Kung hindi nangyayari itong mga ganitong pangyayari sa buhay natin sa pandemic na ito, hindi tayo magkakaroon ng mga community pantries na ito, di ba? Kita natin, yung mga community pantries natin na talagang masasabi natin, yan ang sinasabing, ano ba yun sa atin? Ano ba yung tulong-tulong? Bayanihan, Yung bayanihan system sa atin talagang it awakes in us. Yung bayanihan system natin yung sabing, kumuha ka dahil nangangailangan ka. Magbigay ka dahil may kakayahan ka. Napakaganda po yung nagtutulong-tulungan tayo. Wag na lang muna natin tingnan yung mga negative sides sa mga bagay na yan. Importante tingnan natin ano makakabuti na makatulong tayo sa ating kapwa. At yan po ang tinatawag natin, sinasabi ng ating Panginoon sa atin, na tingnan nyo ako, andito ako.
No? Hindi siya yung taong nagsasabi sa atin na kung may kailangan ka, tawagan mo si Mayor. No? Kung may kailangan ka, tawagan mo si Kapitan. Sabi niya, kung may kailangan ka, tawagin mo ako. Ino-offer talaga niya yung sarili niya. And minsan natatawa ko while I was reflecting about this gospel of today, no? Minsan may mga kaibigan tayo, nagpapakilalang kaibigan natin na sinasabi, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha, huwag kang atubiling tawagan ako. Tapos aalis. Tapos ikaw, naiwan ka dyan, paano ko siyang tatawagan? Hindi naman binigay sa akin yung telephone number niya. Paano ko siyang tatawagan? No? Minsan hindi mo man mahagilap, hindi mo mahanap. No? So, minsan yung availability natin, hindi masyadong sa tao. Kaya yung pagtulong din natin kadalasan po ay parang hindi pure, no? Hindi pure, hindi tunay ang gusto nating pagtulong dahil kung minsan may mga interest tayo sa buhay din. Kaya ang ating Panginoon ay walang ganun, no? Walang interest, walang political, tulong lang talaga. Sa kanyang pagtulong sa atin, yung sinasabi niya sa atin, no, na dito ako, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa buhay natin mga kapatid ko kay Kristo, ang dami ng mga answers, no? Na sabihin natin sumasagot sa mga katanungan natin. Pero yung mga sagot na yan kadalasan po hindi nagdadala sa atin sa tunay na buhay. Hindi nagdadala sa atin sa katotohanan. Hindi nagdadala sa atin sa daan kung saan talaga tayo dapat patungo. But Jesus Christ Himself is offering it to us. E nakita po natin mga kapatid, kung siya ang titingnan natin, no? Ang daming sagot sa ating mga problema. Yun nga lang, kadalasan po, iba ang gusto nating sagot. Hindi yung sagot galing sa ating Panginoon. Kaya sa araw-araw na buhay natin mga kapatid, lagi nating isipin ang pangalang Jesus. Lagi nating isipin ang pangalan na yan na makapangyarihan. Kaya every time na may problema pa ako, kinakanta ko lang po itong hymn na I learned in Brazil, no? Jesus, o seu nome há poder. Jesus, esse nome há poder. Esse nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Jesus, o nome de Jesus, o impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Naintindihan nyo? Wala talaga? At least yung pangalang Jesus, no? Jesus, no? Jesus. Esse nome há poder. Ang pangalan na ito ay makapangyarihan. No? Ang gloria niya, ang kanyang kapangyarihan ay nasa kamunduhan. Siya talaga ang ating Panginoon. Ang pangalan niya ay Jesus. O impossible, no? Ang imposible daw, no? Hindi imposible para sa Kanya. No? So, ano mang imposible sa iyo, ano imposible sa akin, ano mang imposible sa atin, posible po sa Kanya. Because there's nothing impossible with Him. No? Kaya pag ako'y nalulungkot, kinakanta ko lang yan. No? Pag ako'y galit, kinakanta ko rin yan. O di ba sabihin ko lang yung pangalan Jesus. Iba na kaagad yung dating sa akin. No? Pag ako'y nababalisa, confused, hindi ko alam kung anong desisyon ang gagawin ko, kinakanta ko lang yung Jesus na yan. No? Yung pangalan ay Jesus. At iba na kaagad ang feeling ko, iba na kaagad yung nararamdaman ko. So, Jesus, He has the answer to everything that we are questioning. Let me borrow the words of Saint Gregory of Nazianzus, 381 AD pa ito na santo natin, no? Na alam naman natin itong mga sinulat niya. Pero when I was reading his letter o his writing,
nakita ko to na dapat we should remind ourselves about it. No? It is a reminder kung sino talaga si Jesus sa ating buhay. Unang-una po, He began His ministry by being hungry. No? Sinimulan niya ang kanyang trabaho, ang kanyang ministeryo, ang kanyang misyon na siya po ay nagutom. But, ito ang tandaan natin, He is the bread of life. Siya ang tinapay ng buhay. No? So sa simula, yan, no, nung nag-fasting siya for 40 days, no, talagang ginagutom siya. Pero doon pala, yun siya kumukuha ng kanyang lakas. No? Ng kanyang lakas. So, nagutuman siya, pero alalahanin natin, He is the bread of life. Ginutom siya, no? Nung pinarosahan na siya, what? No? Pero ang ino-offer niya sa atin ay kabusugan dahil siya ang tinapay ng buhay. He ended His ministry on earth by being thirsty. Kanyang earthly ministry natapos, anong sinabi nga doon sa krus? Ako'y nauuhaw. But wag po nating kalilimutan that He is the living water. Na siya ang buhay na tubig. No? So, nauhaw siya. Pero He will provide us this living water. Na pag ininom daw natin, hindi na tayo mauuhaw pa. He is the living water. He was weary. Napagod siya. Napagod siya. Pero, kahit napagod siya, alalahanin po natin na siya ang ating kapahingahan. He is our rest. Yung sabi niya, no? Kung kayo'y napapagod na, no? Lumapit lang kayo sa akin and I will give you rest. Dahil yung kan is light, my burden is light. No? Ang sabi sa atin, my burden is light. Napagod man siya, huwag nating kalilimutan na siya ay magbibigay sa atin ng kapahingahan. He will give us rest. Jesus paid tribute. Nagbayad siya ng buwis. But, alalahanin natin na siya isang hari. Hindi sana niya kailangan magbayad ng buwis dahil siya ay hari. Pero nagbayad pa rin siya ng buwis. Hindi siya nagreklamo doon. Jesus was accused of having a demon. Inakusahan siya na siya ay kampo ni Satanas, no? A demonyo. Pero nakalimutan o baka kalimutan natin na siya ay nagpapalayas ng mga demonyo. Jesus wept. Umiyak din po si Jesus Christ. Pero ano lagi nating naalala pag tayo umiiyak? Na si Jesus Christ ang papawi ng, ano tawag doon? Ng ating luha. Siya ang papahid, no? Siya ang papahid ng ating luha. He wipes away our tears. Jesus was sold for 30 pieces of silver. Bininta po si Jesus Christ, 30 pieces of silver. Pero anong ginawa po niya? Hindi po niya tayo ibininta. He redeemed us. Niligtas niya tayo. Niligtas niya ang mundo. Niligtas niya ang mga taong pumatay sa Kanya. That is Jesus Christ. Jesus has brought us a lamb to the slaughter. Ibarang isa siyang kordero, no, na dinala doon para patayin. Pero ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Ano siya para sa atin? O sino siya para sa atin? He was the good shepherd. Imagine mong irony, no? He was the good shepherd, pero nung dinala siya doon para patayin, he was like a lamb being led to the slaughter. And lastly, Jesus died. Siya po ay namatay. Pero alalahanin natin that by His death, He destroyed the power of death through His resurrection. No? Siya ang buhay natin. Sa Kanyang kamatayan, tayo po ay nabuhay. Sa Kanyang kamatayan,
tayo po ay naligtas. By His death, sa Kanyang kamatayan, kaya pong tinalo ang kamatayan because of His or through His resurrection. So yan po si Jesus Christ. Mayroon po siyang sagot sa ating mga katanungan. Mayroon po siyang sagot sa ating mga problema. Kung mayroon po tayong problema, magdasal po tayo, hingin po natin ang presence ng ating Panginoon at hindi niya tayo pababayaan. Ito po ay hindi lamang po salita-salita lang, sabi-sabi lang. Ito po ay na-experience ng marami nating mga kapatid na nananalig sa Diyos. Na-experience ko na rin po ito. Ma-experience po rin siguro ito. No? Kaya there must be sabihin natin, hindi pwedeng magkaroon tayo ng hopelessness na wala na talagang pag-asa. Hindi tayo pwedeng magsabi na hanggang wala na bang katapusan ito. No? Hindi natin pwede pong sabihin na wala ng Diyos. Lagi po nating sa isip ang sinabi ng ating Panginoon para sa atin ngayon. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Yan po ang lagi nating pakatandaan. He has an answer to all our prayers at hindi niya tayo papabayaan. Katatapos lang naman po natin ang celebrate ng Good Shepherd Sunday. Sana alalahanin natin lagi yon na Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesus, ay laging sumusubaybay sa atin. Laging nagdadala sa atin sa tama pastulan, sa luntiang pastulan. Siya po ang ating mabuting pastol at hindi niya tayo pababayaang mawalay. At hindi niya tayo mapabayaan mawala tayo. Lagi po siyang nakaabang, lagi po siyang tumutulong, nakatingin sa atin. So, hindi lang po yung tuturo siya, dito gawin nyo, ito ganyan. Sinasabi talaga niya, ito ako. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay nagganda ng lugar sa langit para sa atin. Atin pong itutugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay, naway makatagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapa, naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, loobin mo na lagi nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan, kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo, magpasawalang hanggan. Amen. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong pagdingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pingidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos at kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol, Saint Ezekiel Moreno, Saint Augustine, Saint Francis Xavier, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Na ipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya pong ating Panginoong Yesukristo, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya pang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga, sana'y lamig kong kalamnan. Init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay. Kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay sa sumasai tayong kaginhawahan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay. Kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay sa sumasanibayong kaginhawahan. Dalangin pa sana'y mapagtanto kong tunay, kaganapan ng buhay ko'y ikaw lamang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So bukas po, MSQ pa rin tayo. Yung curfew yata, no? 10 o'clock. 10 o'clock ng curfew hanggang 4 o'clock. Oo, so 4 o'clock pwede nang lumabas ng bahay. Pero kung hindi naman po kailangan, huwag pong lumabas ng bahay. No? So 10 o'clock to 4 o'clock at babalik na po tayo sa ating dating original talaga natin schedule ng linggo. 6 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning, 5 o'clock in the afternoon, and 6:30 po ng gabi. Balik na po tayo sa original nating schedule sa linggo na ito. At tuloy lang po tayo sa ating pagdadasal. Huwag pong kalimutan, ipagdasal yung mga kapatid natin sa India, kapatid natin sa Brazil, at dito rin po sa atin. Pagdasal natin na sana malampasan natin lahat na ito na nagtutulong-tulungan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng mga kapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, narito handa kami, Panginoon. Kami hayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitungkod, na naganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang daang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Ang daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay
laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.